handle. Nabuo na yung cup, pero yung handle na lang ang hinihintay. Pero minsan kasi, based on the textbook, about sa textbook tayo, kahit di nabubuo yung handle, possible pwede siya mag-breakout. Kaso, pag kinuha natin yan, ay 140 kay BTC. Disclaimer. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, ngayon lang ako ulit nakapag-update sa inyo. Medyo naging busy lang dahil ilang araw ako nag-overtime din na sobra, kaya medyo pagod ng ilang araw na. Bali, ayun nga. Saka hindi rin ako nag-update dahil ayoko maging hype sa market yung mga araw na yun nagpapump si BTC. Dahil sabi ko nga, napag-usapan na nga natin yun before about sa technical analysis natin. Yun lang, bali, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan insight regarding sa price action ni BTC kung anong nangyari. By the way ha, paalala ko lang, yung chart ko pala nilinis ko na ha, tinanggal ko na yung, naalala nyo dito yung falling wedge tayo dito, pattern. Tinanggal ko na dahil yung pattern natin doon na ano na yung na-reach na niya yung kanyang measured value, kaya tinanggal ko na ha. Kasi di na siya kailangan kasi na-reach naman na ni BTC yung measured value natin, sumobra pa nga tayo doon. And then nag all time high tayo noong nag-all time high noong 22. Then 'di ba sabi ko nga 'di ba noon, naalala niyo yung plug na ginagawa natin na may possible na break itong araw na to ay or 19 possible mag-pump. Sakto nga doon sa trend line na ginawa natin. Sakto-sakto doon sa breakout natin. Then nauntog tayo doon sa middle line natin na ginawang parallel channel. Then sunod na araw sinubukan ni retest ng mga bulls. And then tumagos tayo doon. And then nag all time high si BTC noong 22. Yun ang nangyari. And then sino yung nakasabay dito? Dapat tama tayo ha, kasi sinabi ko nga possible baka bumasok pataas dahil dun sa ating ginawang chart, diba? Kaso hindi niya na-reach yung ating measured value, pero okay na rin kasi malapit na rin naman tayo doon. Konti lang naman ang kanyang hindi na puntahan. Pero let's see sa weekly, kasi sa weekly natin may closing tayo sa Monday, doon natin makikita kung ano sabihin ni BTC sa chart natin. Kasi sa weekly, explain ko na sa inyo guys. Sa weekly, gusto natin mangyari ay nakita nyo itong ating ginawang horizontal resistance. Ang gusto natin mangyari ay dapat lumabas tayo dito. Lumabas sana tayo dito. Dito lang. Lumabas lang tayo ng dyan. Or possible, sige, let's see, tingnan natin itong week na to kung kaya na. Pero gusto ko sana nangyari, lumabas yung body sana ng candle dito. Para if ever pagpasok ng next week natin, bang, mabasagin tong 114 natin ha. Let's see, tingnan natin. Ganun dapat sana mangyari kasi ilang green candle na tayo sa weekly. Gandang binibigay sa atin. And then, paalala ko lang din. Naalala nyo yung sinasabi ko sa inyo nung isang araw, diba? Sabi ko, possible mag-form ng cup and handle. Nabuo na yung cup, pero yung handle na lang ang hinihintay. Pero minsan kasi, based on the textbook, about sa textbook tayo, kahit di nabubuo yung handle, possible pwede siya mag-breakout. Kaso, pag kinuha natin yan, ay 140 kay BTC. Labas na tayo sa multi-year channel natin, yung naalala yung dinawin natin before sa weekly natin. Let's see kung babastusin ni BTC yan. Pero pakiramdam ko parang re-respetuhin ni BTC yan. Parang ginawa lang niya dito, guys. Nakita niya yan. Puro week lang. Pero dito wala pa tayo masyadong week. Diba? Possible, baka let's see, tignan natin kung gagawa ng ng parallel channel dito, gagawa ng handle. Kasi based on the textbook, pwede yun, ha? Based on textbook, pwede yun, mag-breakout yung top kahit wala yung handle. Pero in reality, ginagawa ng mga market maker, tsaka yung mga nagmamanipulate ng market, siyempre, ginagawa nila yung handle. Bakit? Kasi siyempre, mas madali i-trade yan eh. O gano'n, madali i-trade yan. Kasi may channel kang susundan. Diba? And then, let's see kung gaano kahaba gagawin ng ating if ever baka possible papasok ng April, baka mag-start ng pump parang natin, diba?
April tuloy September, nag-ano na tayo nun. Nakakita na tayo, then konting-konting galaw lang, then dahan-dahan paakyat. Let's see ha. Kasi kung based on the chart tayo, lalabas si BTC sa ating ginawang parallel channel sa ating multi-channel natin. And then, mawawala na siya dun sa ating information kung nire-respetuhin ni BTC. Pero kung nire-respetuhin ni BTC na matagal na yung ginagawa yun dahil every time na tinatouch niya, diba? Nag-week lang siya. Ayun lang. And then, wala naman masyado news. Wala naman kasi yung kay Donald Trump naman, postpone na naman yung kanyang tariff sa UE. Ganun na naman ulit tayo. Postpone na naman ulit. Another then FOMC meeting tayo next week ang FOMC meeting. Para ko lang huwag masyado mag-over leverage kung nag-FOMC meeting baka maliquidate kayo. And then wala masyado, pero kung ako gusto ko sana gumawa ng candle. Itong ginawa niyang cup para makapag tayo dito. Then yan, so mas madaling i-trade yun pag ganyan kasi may range and then if ever na lang magka-Black Swan event, yun, ibang usapan na yun Black Swan event, ibang usapan na yan. And then paalala ko lang din yung ginawa ni BTC ngayon ay nasa tayo, rising parallel channel natin. Pag ang rising parallel channel ay break to the downside, lagi yung tandaan yan hindi ko siya, para sa akin ay 40% possible mag-break to the upside, and then 60% break to downside. Ang ko sinasabi, kaya 60% para sigurado ng sure. Pag ganito, lumalayo na naman ako sa trade kasi kasi nito guys, nasaan tayo? Resistance. Ito, dalawa. Kaya bumagsak ang price natin dito kasi yung middle line resistance natin, tapos yung ating horizontal resistance, ayun, sakto dun sa sakto. Kaya bumagsak ang price ni BTC. Then another na naman, take up na naman ulit tayo, susubukan na naman to kung i-retest tong previous high natin. Kaya to ay bumagsak kahapon, paalala ko lang kasi may tayo dito, tinatawag na fair value gap. Piniliin lang to, and then possible mayroon naman tayo dito fair value gap. Ayan, tandaan yung mga range na yun and hindi naman yan i-fill in agad mabilis pero step by step ulit yan. Pero let's see, tingnan natin muna, ang dami nang babalikan. Mas gusto ko yung ganitong galaw kasi ganitong galaw kasi ang dami niyang babalikan na fair value gap guys. Kaya medyo risky ang trade natin ngayon. Pero kung gagawa siya ng cap and handle, mas maganda. The 2026 possible, balikan niya lahat ng mga nagawa niya fair value gap. Let's see na natin. Tapos sa coin glass, let's see, tingnan natin nasan yung liquidity. Possible, feeling ko baka i-short squeeze nila to guys para magpump ang price ni BTC. So wala tayo masyadong volume sa ilalim, walang gusto mag-long, puro short. Kasi nga, sinabi ko na nga sa inyo kanina pa, nandito tayo sa ating multi-year horizontal, then yung parallel channel na uptrend, andun lahat tayo sa resistance natin kaya possible talagang nakakaintindi na ng charting, alam nila na short to short yan ng mga market maker. Kaya pero nangyari kahapon grabe, 300 million ang na-liquidate. Buti tama ang ating basa. Sabi ko na nga tama tong ating naguhit dito, kaya mahalaga ang TA ayun lang. Alala ko lang huwag masyado mag-over leverage, tapos yung position sizing i-check lagi, tapos ano pa ba, ayun lang guys, ayun lang, mga short lang tayo ngayon, short update lang sa inyo. Always remember guys, trend is a friend. Bye bye.